Magandang araw mga kapatid, medyo pagpasensyahan nyo at maingay ang ating paligid. Nasa labas tayo ngayon, pero dahil alipin tayo ng salapi, kailangan natin gumawa ng panibagong vlog-a-bag. At ngayong araw nga ay meron tayong nagbabalik na kliyente at ang gusto niya ay tapusin na namin ang kanyang freehand project. Ang gusto niyang maging concept ng kanyang sleeve project ay dibil-dibil ba? Dibil-dibil. Last time ang ginawa ko sa kanya ay yung combination ng Hanya Mask at saka ng Demon Skull. Tapos sa kabila naman sa inner is yung Grim Reaper. At dito naman sa kanyang upper outer arm, gusto niya isang malaking demonyo ang ating ilagay. So katulad ng dati, tinanong ko siya kung gusto niya na i-freehand namin at oo daw, payag daw siya. Lagi nating tinatanong muna ang ating mga kliyente kung papayag ba sila na magpa-freehand sa atin. Kung payag sila, di mas maganda. Kung hindi naman, walang problema, may stencil tayo. Hindi tayo namimilit. Para lang ito sa mga kliyente na nagtitiwala sa atin. Ito kasing mga nakaraan merong mga nagko-comment, meron pa nga nag-chat sa akin, bakit daw ako nagpi-freehand? Pwede naman daw ako mag-stencil. Pinahihirapan ko lang daw ba yung sarili ko? Ito lang naman yung sa akin dun. Tama siya, pinahihirapan ko talaga yung sarili ko. Doon kasi ako mas natututo. Gusto ko kasi china-challenge ko talaga yung sarili ko. Hindi to ego, way ko to para mas lalo akong ma-improve, mas lalong mahasa at hindi mapako sa kung ano lang yung kapasidad ko. Para sa akin lang naman yun. To be honest, sa bawat pagkakataon na nagpi-freehand ako, may natututunan talaga ako, may napupulot akong panibagong kalaman. At isa pa, banggit ko na rin to sa mga nakaraang kong video, doon talaga ako mas nagiging masaya. At yun nga, take note, wala talaga akong pinipilit na mga kliyente ko. Tinatanong ko talaga sila kung gusto ba nila yun. At para lang talaga to sa mga taong gusto, wala tong pilitan. Isa pa, iba din kasi yung satisfaction ko kapag nagagawa ko yung pyesa na freehand ang gamit. Di katulad kapag nag-i-stencil ako, feeling ko hindi ko na-enjoy yung pyesa, parang hindi talaga ako yung gumawa. Wala lang, para bang talagang kinopya ko lang. Para sa akin kasi hindi tayo printer artist. Hindi tayo nag-e-exist para kumopya lang. May kalayaan tayong maglagay o magbago ng sarili nating touch sa bawat piyesang ginagawa natin. Opinyon ko lang naman yun. Sa akin lang yun. Ni minsan hindi ko din sinabi sa iba na mag-freehand sila at wag silang gumamit ng print. Kanya-kanya yan. Kung ano yung mas gusto mong gawin, edi doon ka. Ganun lang yun kasimple. Hindi mababawasan ng pagka-artist mo sa paraan o diskarte ng paggawa mo ng art. Sa huli, yung may lagay mo yung soul mo sa ginagawa mo, ang pinaka the best na feeling na makukuha mo every time na may matatapos kang obra. Para sa akin, hindi mo kailangan pakialaman yung diskarte ng iba. Mind your own business, ika nga. Kaya nga tayo binigyan ng kanya-kanyang buhay, di ba? Gawin mo lang yung gusto mong gawin at gagawin ko lang din yung akin. Everybody happy. At yung nga sabi ko, medyo maiksi lang itong vlog. Ito na po ang resulta ng ating freehand. At ito naman ang resulta ng tattoo natin kay Bossing. At katulad ng dati, sa lahat nga din po ng gusto magpa-tattoo, magpa-customize ng tattoo, pwede nyo po kami i-PM dito sa ating page. Nakapin po tayo sa waist, i-search nyo lamang po Ryzac Tattoo. Maraming salamat, Venom Tattoo Inc. at Cloud Tattoo Products. Yun lamang po, maraming salamat, paalam!